Sumabit. Sira na yan, oh. Yung scratch house nyo. Hayaan mo. Ang ipapalit ko dyan, sisal scratch toy na. Sisal, ibig sabihin, parang rattan material. So, hindi siya ma-worn out ever. Hindi na worn out ang sisal saka ang rattan na material. Ito kasi, as you can see, parang made sa karton yung scratch toy. Yun naman talaga ang ginagawang scratch toy ng mga cats. Pero, if you want something more heavy duty, go for sisal or rattan. Yun. Yung table namin sa loob ng kwarto, rattan yun. Kaya, kaya, ayun, ginagawa din nilang scratch post yon, yung mismong paa mismong paa ng table. Yan. Yan. Si Angel nandun sa kwarto, napagod siya dahil buong gabi nahanap talaga siya ng chicks. Medyo nakakaawa na nga Saka, hindi ko na lang gagawin, i-detalye. Pero, si Angel ngayon, meron siya na-develop na new attitude na na-research ko na rin sa Google kung bakit ganon. So, meron siyang nagro-roaming siya sa bahay na nag-i-spray na siya ng ng urine niya. Kaya, lagi na kami ngayon naglilinis ng bahay. Kasi, nag-spray na siya ng urine niya dito. Usually, sa sahig. Meron pa nga sa... Ayoko na sabihin yung kasi yung part na yon doon ako nagalit nung ginawa niya yon. Ayun, hindi ko rin naman siya masisi. Kaya, ang ginawa ko, nag-research ako anong ways kung paano ko siya mapigilan. So, na-discover ko na yung gamit nating litter box, kasi dalawa yung litter box namin, kaso it's still plastic. Okay? So, ang plastic na litter box, porous yan. So, magiging unhealthy yun para sa kanila dahil spores yung material niya, yung mga residue ng wiwi at ng pupo nila, kahit nililinis natin yun, nandun pa rin yun. So, dapat naming palitan ng stainless litter box. So, yun, nag-order na ako kanina ng stainless litter box na mas malaki. Kasi, isa rin sa nakita ko sa Google or sa AI na rason kung bakit siya hindi masyadong nawiwi sa litter box is maliit na yung litter box. Napansin ko rin naman, kahit XL tong litter box namin, masyado na silang matangkad at malaki para sa XL. So, nag-order ako ng mas malalim at mas malaki. So, XXL siya, triple
XL, yung binili ko. Without handle. Tapos, bibili rin ako ng yung ano din, yung scooper din na stainless steel para, ayun, para, maiwasan na natin yung mga ganong pangyayari. Ngayon, kung ganon pa rin yun, yung nangyayari kay Angel, tatanungin ko pa rin sa vet kung anong mas magandang solution. Pero para sa akin, ang solution talaga is ang pagpapakapon. Kasi male cats tend to roam when they are already sexually mature. I think sexually mature na rin to si Husky. Kasi kagabi, actually kanina madaling araw, mga 2 a.m., gising pa ako. Kasi may ginawa na naman si Angel na kakaiba. Pero, dyan sa pinto, feeling ko mayroong female na cat dyan kagabi. Inaamoy ni Husky. Tapos, pinipilit niya yung sarili niyang ilapit dun sa pinto kahit nakasara. Dyan sa pinto namin. Dyan mismo. Yan. Kahit nakasara. So, I think sexually mature na rin si Husky. Pero hindi siya kasing high kasing emotion ni Angel. So, siya yung OA. Si Husky ang nonchalant madalas. Nagiging OA lang si Husky pagka naano mo yung boundary niya. Gusto niya meron siyang privacy. Halimbawa, natulog siya dito. Natulog siya dyan. Tapos bigla mong kukunin. Magagalit talaga sa'yo si Husky. Ngayon si Angel tulog. Yan. Kinekwento ko lang sa inyo kung anong nangyayari ngayon. Yun. Lagi naman kaming masaya. Yun. So, iniisip ko, baka nade-depress si Angel, baka kaya siya ganun. Pero, hindi naman. I think hindi. Ang ang reason talaga is yun. It's either the litter box or yung paghihit niya. Kasi lagi talaga siya naghihit. Sexually mature na kasi si Angel. Si Husky, sexually mature, pero hindi siya OA. Wala akong magagawa. Si Angel yun personality niya yun Kaya tanggap ko yun. And eto si Husky, personality niya to, tanggap ko rin siya. Wala akong magagawa doon, kundi gumawa ng solusyon. Isa pa sa na-research ko, baka may health condition, pero I doubt that because I always make them drink water. They also have water here. Tapos pagkakain nila ng it's either dry food or kahit nga wet food pag hindi sila uminom ng water, halimbawa hindi uminom ng water after, ginagamitan ko ng syringe. Ayan, kita niyo yung syringe ko doon. Pinapainom ko sila ng water kahit isang 10 ml lang. Yun. Pinapainom ko para safe. Yun. Update lang ako about Husky and Angel. So, yun. Papakita ko si Angel. Ito si Angel na mahilig man chicks paggabi. Ayan. Tulog. May ginawa na naman siya kagabi. Wala akong magagawa. Yun talaga So, ang gagawin na lang is gawa ng solusyon. So, tulog ka muna dyan, Angel.